mag-ingat ka, Father, no? Sabi ni Father, sige po. True enough, pagpasok ni Father, yung lalaking malapit na siyang mamatay kasi nilalabanan niya lang, no? So hindi pa siya tinatawag ng Panginoon. Sabi niya agad pagpasok ng pare, lumabas ka! Sinusumpa kita! Huwag kang mapasok dito! So ngayon yung pare, o sige, labas. Sabi ng Father, bumalik ka. Sabi niya, malapit na yung mamatay. Kailangan ka nun. Ayaw sa akin eh. Sige na, Father, isang beses pa. Pasok ulit si Father. Sabi ulit ng lalaki, pangalanan natin si Piolo. Sabi ni Piolo kay Father. Sabi niya, bakit ka bumalik? Lumayas ka. Hindi kita kailangan. Umalis ka dito. Sabi niya, Piolo, alam na agad ni Father, diba? Piolo, pwede bang mauulang ako dito? Magdadasal lang ako. Para ka sa buhay mo. Gawin mo kung ano gusto mong gagawin. Basta ayoko sa'yo. Lumabas ka, lumayas ka. Sabi ni Father, magdadasal lang ako. Sinimulan ni Father magdasal ng chaplet ng Divine Mercy. Sabi niya, for the sake of His horrible passion of ourselves and you. For the sake of His horrible passion of ourselves. Sabi niya lang, tumigil ka, Father! Sabi niya, naiinis na ako sa'yo. Sabi niya gano'n, walang habag, walang mercy para sa akin. So, yung pare, sabi niya, paano mo naman nasabi yun? Basta, wala! Sabi niya gano'n. Sabi naman ng pare, paano mo nasabi yun? Hindi ba mahabag ba sa akin ang sinasabi ng Diyos? Kung noong 25 years ago, alam mo ba, Father, kung ano ang trabaho ko? So, nagsisimula na si Piolo magkwento nang hindi niya nalalaman. Ayan, sabi niya, 25 years ago, ang aking pong trabaho ay tagababa ng yung, alam niyo po yung harang sa riles ng train. So, guard, train, guard, arm. So, ayun ang tawag doon. Railroad, guard, arm. Railroad, train, guard, arm. So, tagababa siya noon. Para walang papasok na sasakyan. Pag may dumarating na, train. Isang gabi, sobra siyang lasing. Pumasok siya. At hindi niya po na ibaba yung harang. May isang pamilya, tatay, nanay, 3 batang anak. Dumiretso sa train. At dumaan yung train na hindi alam ng kotse. On the spot, namatay yung buong pamilya. 25 years ago. Paano masasabi, Father, na mayroong panghabag para sa akin o awa para sa akin? Yung pare, nagulat siya. Natulala siya. So, hawak-hawak ni Rosalie, tinitingnan niya. Sabi niya, kailan po yan nangyari, Father, sa ang lugar? Sinabi ni Piolo kung saan lugar. Sabi niya, Piolo, alam mo ba, 25 years ago, yung nanay ko, yung tatay ko, at 3 kong kapatid, bumiyahe dahil ipapasyal sila ng mga magulang ko. Hindi ako nakasama kasi may sakit ako. Naiwan ako. Dumaan sila sa ligas ng tren. Nabundol sila ng tren. Buong pamilya ko, walang natira. Namatay 25 years ago. So alam na ni Piolo na siya yun. Naging pari siya. At ang sabi ng pari, Piolo, pinatatawad ka na ng Diyos. At pinatatawad na rin kita. So sabi ni Piolo, lumuluha siya. Sabi niya, naramdaman niya yung habag na sinasabi niya, wala na siyang habag. Na matatanggap pa sa nagawa niya na yun. Nagawa niya kasi 5 pamilya, 5 miyembro ng pamilya ang nawala on the spot dahil sa kababayaan niya sa trabaho niya. Amen? At ang sabi ng pare, gusto mo na bang mangumpisal sa akin at tumanggap ng komunyon? Sabi ni Piolo, sige po, Father. Nang umpisa siya kay Father, tinanggap niya ang komunyon. 2 araw makalipas doon, namatay si Piolo. So, ano nangyari? Natanggap niya ang habag ng Diyos. Amen. Si Father lumabas po sa
sabi ng nurse station, wala pong madre. Wala po kami madre dito. Hindi po kami nag-hire ng madre. Hindi may kausap ang madre. So, naglipas na ang panahon, hindi niya nakita yung madre. Then, pumunta po siya sa Vilnius. So, nagpunta siya sa Vilnius, nakita niya yung picture ni ni Saint Faustina sa isang convento. Sabi niya, makita ko itong madre na to, ilang taon lang na kayo, diba? Sabi ng madre, hindi po pwede nyung makita yan. Dahil patay na po siya 1938 na. So sabi ng pare, siya yun. Siya yung nakita ko. At alam nyo, ang ginawa ng pare, nagdasal siya at lalo niyang ipinrobot yung Divine Mercy. Amen. Napakahalaga ng pagtawag, paghinto, at pagsunod ng pare doon sa tawag ng Madre. Amen. Madalas po tayo yung tinatawag ng Diyos. Paano tayo sumasagot? Wala pa natin ang mga yung so, yun po, yung ating tawag na God calls, we respond. Amen? So, ang sabi po dyan, no, God calls us uniquely and significantly. Tama ba, Sister? Ayan. So, mag-start po tayo dito sa Jeremiah 39 verse 11. Para po dun sa mga hindi nakaalam ng Race of Mercy, ito po ay dinadala ni Brother Audie. But still, we can pick some messages ni Lord na bago ngayon. Amen. So, meron talagang plano ang Panginoon sa bawat isa. Pakisatanong sa katabi mo, may plano sa iyo ang Diyos. May plano sa iyo ang Diyos. Naniniwala ka ba sa plano niya? Amen! Amen. Kasi ito yun, no? Sabay-sabay na po tayo. I know plans I have for you, declare the Lord. There are plans for peace and not disaster, plans to give you a future filled. So, in other version, ang sinasabi na, I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, to give you hope and a future. So tayo lahat ay may plano ang Panginoon. Tapos na yun. Tapos na yung plano ng Diyos sa atin. Amen? Kaya lang minsan hindi tayo napupunta sa plano ng Diyos. Kaya nagkakaroon tayo na disaster. Tama, Sister Sylvia. Kasi hindi natin pinakinggan ang tawag niya at hindi tayo sumunod. Amen? Sino po ba dito yung at peace na ngayon? Yung may kapayapaan na, hindi na nag-worry, wala nang takot. Ayan, palakpakan natin si Sister Marlene. Ayan, marami, palakpakan natin yung Panginoon Diyos. Sure po wala nang takot Sasabihin mo, lilindol daw. Ayan, the big one. Wala na po natatakot? Wala na po. Sure. Actually po, ang test ko sa sarili ko kapag napapractice ko po yung Jesus I Trust in You, yung takot, nawawala po. Habang tumatagal po nawa tayo sa paglapit sa Panginoon, nawawala ang takot. Ang nawala sa akin po, my dear brothers and sisters, yung pagtingin sa mga namatay, or sa view ng pagkamatay, or sa kamatayan. Ang lahat po yan na-release na. No, hindi na po ako takot mamatay. Hindi ako takot na may mamatay sa amin. Dahil alam kong pagbubukas yun ng bagong buhay na doon talaga tayo kakatagpuin ng Panginoon. Amen? Amen. Pag tayo po ay natatakot pa rin mamatay, hindi pa natin kilala ang Diyos ng lubusan. Amen? Amen. So, merong plano ang Diyos at tayo ay tinatawag sa isang magandang plano. Sinasabi po dyan. Sige, Sister Cory. So, ang pagtawag ng Panginoon na pamamaraan niya po, no, God calls uniquely and significantly. Kanina, nandun ako sa may, significantly. Yung nandun po ako sa, dito, sa announcement, no? So, meron po nakalagay doon, am I really called? Sabi doon sa poster, am I really called? Sabi niya. Pero yun po ay pagtawag sa mga gusto ng madre at pare. Sino po dito yung dalaga pa? Wala na. Isa lang?
Lala na, ay, Lisa. Tatlo kami. Tatlo kami, nila sister. So, sabi doon, am I called by God? Where am I going to? Why am I not contented? So, kung nalalaman niyo po, kahit na po kayo may asawa na, if you are not really contented, baka hindi po tayo nakaka-respond correctly sa call ng Panginoon. Is my life, is the meaning of my life this way? What is the purpose of my life? So, ang Panginoon, pag tinawag tayo, hindi pwede ang pagtawag kay brother, kamukha ng pagtawag kay sister. Amen? Ano po yung pagtawag na ginawa ng madre doon sa pare? No? Mas nailaw siya lalo sa devotion ng Divine Mercy at pag-sing at yung bukasyon ng pagpapari, mas naging buhay doon sa kwento ko sa pari. Amen? So tayo po, habang tinatawag ng Panginoon, no, at nag-respond ng yes sa kanyang tawag, mararamdaman natin yung kapayapaan. Amen? And in very unique and significant way, maaaring nagkasakit ka, doon ka tinawag ng Diyos. Amen? Kaya yung sakit, hindi po siya curse, ha? Ang sakit, mga kapatid, maaaring ginagamit ng Panginoon para tawagin tayo. Amen? Amen. So, ang problema, mabigat na problema, bakit mo ba yung pinakaharap? Maaaring pagtawag din yan ng Panginoon. Yung anak mo na wala sa iyo, asawa mo na wala sa iyo, ang pagkawala, maaaring pagtawag ng Panginoon. Amen? At ang bawat pagtawag, kung tayo ay tutugon na nga ayon sa kanyang plano, magkakaroon tayo na buhay. Amen? Ang pinangako niya. So, ayan po, nakalagay dyan. Always for our good and His glory. Always for our good and His glory. Hindi pwedeng para lang sa kabutihan natin. Kung wala, ang yaman ko na, komportable na ako sa buhay, wala na akong pakailam, ang bless ko. Paano kung yung yaman mo hindi mo nagagamit para papulihan ng ibang tao ang Diyos? Do you think yung yaman na yun is really a blessing? No. No? Amen? Kasi yan, binibigay yan, hindi lang para sa iyo. Tandaan po natin ng lahat, yung mga komportable ang buhay. Nasa comfort zone ng kanilang buhay. Kapag meron na po tayo nararamdaman na, komportable na ako. Nakakahiga ako sa magandang higaan, may aircon. Tandaan natin, may tao po sa labas na nakahiga po sa simento, na nilalamok, walang banig, napakainit, walang pagkain. Pwede tayong tawagin ng Panginoon upang maging instrumento sa kanila makilala ang Diyos. Amen? Amen. Always for our good and for His glory. Always according to His great plan and purpose for us. Ano nga ba ang purpose ng buhay natin, mga kapatid? Natanong niyo na po ba yun? Si Brother dito mahilig siya magtanong ng gano'n kasi natanong na daw niya kay Lord kung anong purpose niya. Tayo po ba natanong na natin, ano ba ang purpose ng buhay ko? Amen. Sumagot ng amen. Yun ang purpose. So ano ba yung purpose ng ating buhay? Tandaan po natin, pag sinabing purpose, may taong nabe-bless. Amen. Nakuha niyo po ba? Pag sinabing purpose, may taong nabe-bless. Katulad po ng mga nag-i-enroll. Yung mga nag-i-enroll ng Divine Mercy na to, ang purpose nila mag-enroll. Amen? Kapag yung pamilya ng bago, na-serve yung purpose. Amen? Kapag yung pamilya lumapit sa Panginoon, na-serve yung purpose. Kasi nakipakilala natin yung awa. Remember the story? No, nakilala nung pasyente. No, ay ni Piolo. No, yung awa ng Diyos. Ikaw yung nagdala. So yung purpose mo, na-serve. Amen? Yung mga lola po na nag-aalaga ng ako. Yan. So, nadidinig nyo rin po, no, tapos na po kayo mag-alaga ng anak. Yung ako po, bigay nyo sa anak nyo. Dahil kayo po ay gagamitin ng Panginoon sa ibang purpose. Ano yun? Yan, ano yun? Yan, may nabubulungan na dito. Sabi sa'yo, huwag mo kong pagbantayin ng ako. Hindi ba? So, imagine po, no, kasi kayo po talaga, naghahanda na tayo. Naghahanda na tayo to meet God. Every day, kailangan
tayo kasi yung room natin sa heaven, hindi yan mabubuo kung may kulang. Amen? So, paano? I really miss Sister Belen ngayon. Kanina pagdating ko dito, ay wala na pala Sister Belen. Kasi talagang una talaga siya na babati. Kasi sabihin niya, ang ganda-ganda mo. Pero siya naman talaga ang maganda. Sabi lagi ko kasi sabi, pag edad niyo po ako, hindi po ako ganyan kaganda. Tsaka baka hindi ko na rin po abutin yung edad niyo. Sabi, tapos matatawa siya. Tapos napakahimik, no? Napakahimik. Nakita ko lang, hello Sister Belen. So yung nag-etro ka, tapos kinagabihan sa Wiki Mandibdib, and the rest, parang hi, napaka-blessed naman ng death, no? Napaka-blessed. Yung purpose niya, na-serve niya. Amen. So tayo everyday, let's pray for the purpose, no? For the purpose na makita natin, ano ba talaga, Lord? Kasi may tao mabibless, mga kapatid. Amen? Next, brings peace and clarity even amidst difficulty and uncertainty. Yan, so Philippians 4:7. So wala po talaga dito, yung bukas hindi natin sigurado. Wala kasiguruhan. Amen? Ang mundo wala kasiguruhan. Ang siguradong tama na, may Diyos tayong nagmamahal sa atin. Amen? That's the only certain. God is only certain. But everything uncertain na yan. Hindi natin alam, mamaya pag-uwi, hindi natin alam bukas kung mag-iisip pa tayong lahat. Amen? Amen. Lahat uncertain. But, kahit po uncertain ang mundo, may kapayapaan tayong nararamdaman. Amen? Amen. Kasi nandoon tayo when we respond to God's call, and we say yes to His plan, to His promise, kahit po napakahirap niyan. Ayan. Ako po galing sa Makati. Pupunta ako sa Pasig, uwi ako sa Quezon City. Amen? Madali ba yun? Madali lang ba? Di ba gano'n kaya? Mahirap po. Pero, of course, di ba, may tawag eh. May tawag. And I'm very blessed to see all of you ngayong gabi na ito. Amen? Amen. Blessed din kayo. Ayan na makita ko. Amen. Anyway, so then moving forward po tayo. That call is, ayan. So, para makita nyo na kayo po ay nandun talaga sa yes answer or yes response sa tawag ng Panginoon, ang buhay natin nagbibigay ng buhay. So, sige, Sister Carly. So, it builds or develop, it's live and live. So, yun nga po yung sinasabi ko kanina, no, mga kapatid. Tignan natin yung ginagawa natin daily. Nakakabigay ba tayo ng saya? Nakakabigay ba tayo ng buhay sa kapwa natin punong-puno ng problema? O tayo mismo, lumok sa problema, hindi na tayo makangiti. Tayo mismo, hirap hanapin yung meaning ng problema. Kung tayo po, kapag may nakita sa atin, kasi ang reflection natin yung kapwa-tao. Kapwa, sila talaga ang magbibigay salita or conviction kung tayo gumagawa ng tawag ng Diyos. Halimbawa, pag umaga, pag-isip mo, labas ka sa daan, no? Nakita mo yung kagalit mo. Ano ang gagawin mo? Babatiin siya. Sa Last Friday, no? Paglabas mo, gising ka ng umaga, nagpasalamat ka naman kay Lord. Thank you, Lord! Bibili ka ng pandesal. Nakita mo yung kaaway mo. So, magsasabay kayo sa pandesalan. Ano ang gagawin mo? Babatiin ko siya. Ay, kaya naman ang mga tagapasig. Palapakan ka natin si Lord. Gawin nyo yun. So, babatiin mo, bibitian mo. Yung iyong pag-ibig, mga kapatid, is something. No? Hindi yan gagawin ng wala ang Diyos sa kanyang sarili. Amen? Amen. Kung hindi sa kaaway. Lalo na kung pagandahan lang pala ang labanan. Amen? Diba? Pag-isip mo sa umaga, sino mas maganda sa atin? So, yun, gano'n. So, we give life to other people. We build, we develop, we share our life to other people. It really respond to God's call. Next, ano pa po? We are in a yes answer to God's call if our call brings faith. No? So, yung faith na yan, no, mapapakilala natin ng Diyos, may maniniwala, no? May maniniwala sa Diyos
at may magtitiwala sa Diyos sa iyong presensya. Ikaw pala, makikita na ng kapwa. So, lagi tayo sa kapwa kasi yun talaga ang test nitong buhay na to eh. Hindi pwede yung pamilya mo magsabi kayo, Lord, ang bait ng nanay ko. Lord, ang bait ng tatay ko. Lord, ang bait ng kapatid ko. It's the other persons sa labas ng bahay mo. No? Sila ang parang pagka nasa hukom na tayo, no? Sabi po nila, on our last day, judge tayo according to what we do on earth. Paano tayo nabuhay? Paano tayo natin ginamit yung biyaya ng Diyos sa atin? So, ang magsasabi mo, kapwa. Ang magsasabi niya, kapwa. Amen. So, ako po, marami na po akong naakyat na divine mercy sa mga bahay-bahay at halos marami na rin pong tinawag si Lord. And I pray to God na na-build yung faith nung pag-akyat namin ng divine mercy. At ako po yung nag-bless pag sinasabi ko nung naakyatan namin na salamat sa pagdala niyo ng divine mercy. Kasi bago namatay si nanay, nakilala na yung divine mercy. Bago namatay si ate, nakilala. Bago namatay si tatay, nakilala. At hindi sila pinaghirap ng divine mercy. Amen. Meron po kami last week lang, inakyat po yung divine mercy 3 weeks ago at may sakit sa puso yung inakyatan. So of course we pray, no? Pero may plano ang Diyos eh. Kaya po ako pagka nagpapapray ng healing, kung ano ang will ni Lord, kung ano ang plan ni Lord. Pero sasabihin ko sa Panginoon, gusto ko po siyang bumalik, Lord. Kasi gusto ko mas maniwala silang lahat na totoo ka, gano'n. Pero ang gagawin ng Diyos, kukunin niya. And then, sasabihin ko po doon sa nagpa-pray, yun po ang sagot ng Diyos. And we praise the Lord for that answer. Amen? Hindi po naghirap. Hindi po naghirap yung inatake sa puso. Hindi po gumastos ang pamilya. At yung tao na yun na-anoint. Amen? Amen. So, napakagandang blessing na ikaw yung nagdala, kayo ang nagdala, kasi hindi po ako nagdala ng 3 weeks ago, yung mga kasama ko sa Morong, Bataan. So, ang blessed po that we build faith, no? Nalalaman nila na may Diyos, nalalaman nila na nakakapag-umpisa. Imagine po yung pari, no? Nabigay niya yung best gift doon kay Piolo na pasyente and in dead bed na siya. So, alam niyo po, matuwa tayong lahat kasi nandito tayo sa divine mercy. Ako nung napunta po ako talaga nito as I go on with the divine mercy, gano'n ko siyang pinamahal kasi nakikita ko po na totoo yung pangako niya. Amen? Amen. Totoo yung pangako niya na pag tumawag ka sa kanya, bibigyan ka talaga ng habag at awa. Ang pagkamatay po, hindi dahil yun, hindi sinagot yung dasal natin sa pagsa-chapter ng divine mercy. Bakit hindi pinagaling ng Diyos? Bakit hindi siya nag-inagro? Maaaring hanggang doon ang buhay na nakaplano sa Kanya. But, mga kapatid, he was embraced or she was embraced by God on the moment na pinagdadasal natin siya ng chapel. Amen? Amen. So, ma-blessed kayo lagi every time you hold the divine mercy image and you are praying the chapel of the divine mercy. Kasi doon nga tayo tinawag eh. Actually, kung kayo po naniniwala kayo na talagang para dito kayo sa friends, ito talaga ang ginagawa natin. We bring the mercy. We proclaim the love of Jesus to other people. At yun yung purpose, at yun yung call na nakikita po natin. Amen? Amen. Napakaganda pong biyaya para sa ating community. Palapakan natin ang Panginoon. Ano ba? Call to hope. So, ano po yung call to hope na yan? So, may resilience and courage. My dear brothers and sisters, ang taong hindi kilala ang Diyos, wala nang pag-asa. Amen. Amen. Pero ang taong kilala ang Diyos, punong-puno ng pag-asa. Lumalaban sa buhay. Amen? Amen. Ano nga katabi mo, lumalaban ka ba? Amen. Laban! Amen? Kasi yan talaga ang buhay. So, sa paglaban natin, yung pag-asa na yan na binibigay sa atin ng Panginoon Diyos, Laban bawi. part ng pagtawag sa atin, we give hope to other people. Amen? Yung talagang, tignan niyo po yung mga taong lalapit sa inyo, tapos aalis. Ano po ang itsura? Ano po ang naramdaman? Ano po ang naging pakiramdam? Yung kinausap ka,
Kinausap ka, tapos aalis na siya, nabwisit ba siya o nasiyahan siya? So, tanongin natin sa sarili natin, bakit nainis, di ba? Bakit parang sila naguluhan nung dumating ako? So, we have to ask ourselves, kapag may gulo tayong dala, we are not really responding to God's call. Dapat ang dala natin, kapayapaan, pag-asa. And we have the courage, no? Yung lakas, no? Tapang. Yan. Matatapang ba yung mga taga-Pasig na friends? Amen. Kung pinapalayas na kayo sa isang baryo, huwag kayong mag-akit dito ng Divine Mercy. Sabi si Sister si Roma. Ano gagawin nyo? Alis kayo. Hindi. Wow. Pagka po magdudulot siya ng hidwaan, pwede kayo mag-move. Kasi kami po ang naranasan namin, isang street, dalawa kaming organisasyon ng Divine Mercy na nagpapalaganap. Una sila dito sa kabilang kanto, kami dito nagsisimula. So, magtatakbo kami sa gitna, di ba po? So, ang payo po sa amin ng pari, huwag kayo umalis kasi kayo na. Pero nung nag-decide po ako, ang sabi ng Panginoon, you can move to other places kasi ayoko po ma-confuse yung mga pamilya dahil sa Divine Mercy. Baka po sabihin, nag-divine kayo pareho, magkagalit kayo. Amen? So, napakarami pa pong tao, napakarami pa pong bahay, napakarami pa pong pamilya. So, we move on. And we are at peace. So, wala na kaming, iiwasan sa street na yon kasi bahala na sila doon. So, pananagutan nila kung may bahay doon na hindi nila inakita. Amen? Amen. Kasi kami po sinusuyod. Kayo ba sinusuyod nyo? Amen. Kasi ang penetration yung buong baryo. Hindi kami lalabas dito sa baryo na ito hanggang hindi lahat nakakita ng Divine Mercy. Ganun po ba? Amen. Ito. Amen. Ayan, dapat ganun po tayo kasi ang Divine Mercy mga ako, I'm very blessed to share yung Divine Mercy talaga po ako na-enroll. Kaya kung sino po dito yung hindi pa nakakapag-enroll, hindi kayo nakakasama ng Divine Mercy, sumama kayo. Yun po talaga ang purpose natin talaga. Kasi first hand, nami-meet niyo yung pamilya. First hand, nadidinig niyo yung miracle story. First hand po, ibinibigay niyo yung awa dun sa pamilya. At unang-una kayong dadaluyan ng Divine Mercy. Amen? Amen. Natin ang Panginoon. Amen. Ayan, call to love. So, we have to obey, we have to give, and we have to serve. So, pwede po ba ang tanong dito ni Brother Odi, pwede bang magbigay ng walang pagmamahal? Sagot! Pwede. Pwede ba magmahal na hindi nagbibigay? Hindi. Hindi. Hindi mo tayo pwede magmahal na hindi tayo magbibigay. Kasi pag nagmamahal tayo, nagbibigay tayo. Amen. Kasi po yung tanong ko na una, bibigay ka na walang pagmamahal, parang politician lang yan. Bibigay mo, politician. Diba? Kailangan nila ng boto mo. Yan. So, pero yung love, hindi ganun lahat. Amen? So, hindi naman po nila lahat. Baka may politician dito, batuhin ako. Ayan. So, hindi lang po nila. But still, pwede tayo magbigay na walang pagmamahal, dumaan ka sa isang pulubi, pwede mo nang itinapon lang yung pera at umalis ka na. Parang there's no love. Ano yung may love, no? Naging concern ka. Kasi minsan, meron po tayo nakikita, no? Yung, meron silang, doon kasi sa may MRT po, sa may Magallanes, may magnanay doon. Meron talagang letter, at nakikita ko po yung anak niyang pasyente. Kasi yung anak niyang pasyente, dialysis daw. So, nakausap ko pa. Sabi ko, bakit niyo naman po ilalagay pa dito? Nakawawa po, sobrang init. Parang yung anak niyo lalo lang magkakasakit. No? So, tapos sabi niya, wala daw kasi sila talaga. Anyway. Pero sabi ko, sa susunod po, hanap na lang po kayo ng mas makakatulong na hindi niyo po kailangan bitbitin yung anak niyo. Lalo lang po mapapa, magiging grabe ang sakit. Amen? Amen. So, anyway, yun po, no? Yung instance na yun, we share Jesus. We share the love. Amen? So, yung si Lord po, kapag nasa atin na, imposible hindi tayo magmamahal. Amen? Dahil si Lord, hindi niya description ang pag-ibig. Si God talaga ang pag-ibig.
Amen? You know that? So yung pag-ibig na yan, ang naging bunga yung awa. No? So yung Panginoon, hindi niya description na God is love. No. God Himself is love. No? So siya talaga ang pag-ibig. Kasi walang ginawa ang Diyos, kundi umibig sa ating lahat. Di man tayo karapat-dapat. Amen? So ang blessed natin, no? Pakisabi na po, I am blessed. I am blessed. Kung tayo po ay blessed, mga kapatid, let's respond to God's call talaga ng bless. Kasi yung plano niya talaga will always be the best plan for each and every one of us. Amen? Amen. Po, next. So ito yan, no? Ito yung promise ng Panginoon sa atin. When we respond to God's call, we're saying yes. Saan? Kay Lord ba? Sa plano niya sa atin and purposes He has for us. We're acknowledging we trust Him enough to lead us into the unknown and surrender our plans and desires in exchange for His will. Surrender, unknown. Hindi natin alam ang bukas.